Isang ilaw, kumukurap-kurap sa dilim. Nagmumula ito sa bintana ng isang lumang silid sa kanlurang bahagi ng mansyon, ang bahaging mahigpit na ipinagbawal ni Ma'am Marcela na puntahan ni Numan. Ang tinig nito ay tila isang matalim na bubog na tumutusok sa isipan ni Zenaida. Walang sino man ang pupunta sa lugar na yon, Manang Zenny. Hayaan nating manahimik ang mga alaala ng aking biyenan. Ang mga salitang iyon, kahit sinabi sa malumanay na paraan, ay may dalang hangin na kasing lamig ng yelo. Sa loob ng halos 20 taon niyang pagsisilbi sa mga Alcantara, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Hindi ito ang takot na may kasamang respeto, kundi isang takot na nagmumula sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Napahigpit ang hawak ni Zenny sa tela na gamit niya sa pagpunas ng mga muebles. Gabi-gabi, bago siya matulog, ito ang kanyang ritual. Tinitiyak niyang ang lahat ng bagay sa sala ay nasa ayos, makintab, at walang alikabok. Ito ang bilin sa kanya ng dati niyang amo, si Senyora Elian. Ang tahanan ay salamin ng ating kaluluwa, Zenny. Madalas sabihin ng matanda amang na nakangiti. Dapat laging maaliwalas. Si Senyora Eliana, 1 buwan na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang matanda. Ayon kay Ma'am Marcela, ang manugang nito, dinala raw ito sa isang pribadong rest house sa probinsya para makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga. Para na rin sa ikabubuti niya, Manang, masyado na siyang makakalimutin, sabi ni Marcela noon. Ngunit para kay Zenny, may mali. May isang malaking mali. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa bintana sa malayo. Naroon na naman, isang kislap, sandaling pagkawala, at isa na namang kislap. Hindi ito ordinaryong pagkurap ng sirang bumbilya. May ritmo, may tiyempo. Tila ba may nais ipahiwatig. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang isipin na baka guni-guni niya lang yon. Baka pagod lang siya. Sa edad na 55, marami nang nagbabago sa kanyang katawan. Pero hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nakikita. Ang mansyon ng mga Alcantara ay napakalaki at ang kanlurang bahagi kung saan naroon ang silid na yon ay matagal nang hindi ginagamit. Iyon ang dating silid-aklatan ng yumaong si Don Alberto, ang asawa ni Senyora Eliana. Mula nang pumanaw ito, ipinasara na ng senyora ang silid. Walang sinumang pumapasok doon, maliban sa kanya, at paminsan-minsan, kay Zenny para maglinis. Pero mula nang si Marcela, na ang nagpatakbo ng mansyon, ipinagbawal na nito ang pagpunta roon. Nilagyan niya ng karagdagang kandado ang pinto. Bakit? Paulit-ulit na tanong sa isipan ni Zenny. Bakit kailangang isara ang isang lugar na puno ng alaala? At bakit ngayon? May ilaw na kumukurap mula roon? Isang malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang noo. Ang imahe ni Senyora Eliana ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mabait na mukha, ang malumanay na ngiti, ang mga kamay na laging may dalang pasalubong para sa kanyang mga anak sa tuwing umuuwi siya sa probinsya. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Utang niya sa matanda ang lahat. Muli niyang sinulyapan ang bintana. Ang ilaw, nagpatuloy sa pagkurap. 3 maikli, 3 mahaba, 3 maikli ulit. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin yon, pero isa lang ang sigurado siya. Hindi iyon gawa ng isang sirang bumbilya. Iyon ay isang mensahe, isang paghingi ng tulong. Napalunok si Zenny. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ano man ang nasa likod ng mga pader na yon, ano man ang itinatago ni Ma'am Marcela, kailangan niyang malaman. Para kay Senyora Eliana, dahan-dahan siyang tumalikod mula sa malaking bintana ng sala. Ang ilaw sa kanlurang bahagi ng mansyon ay biglang nawala. Na tila ba alam nitong may nakatuklas sa lihim nito, ngunit huli na, nakita na niya. At hindi na niya ito maaring basta na lang kalimutan. Bukas,
Sa pagsikat ng araw gagawa siya ng paraan. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ito pa ang maging dahilan ng pagtatapos ng paninilbihan niya sa pamilyang itinuring na niyang sarili. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang anumang nagbago sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit para kay Zenny, ang bawat sulok ng tahanan ay nababalot na ngayon ng isang madilim na anino. Ang kanyang mga galaw ay maingat, ang kanyang mga ngiti ay pilit, at ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kanlurang bahagi ng mansyon. Kailangan niya ng pagkakataon. Isang pagkakataon na walang nakatingin, lalo na si Ma'am Marcela na kasalukuyang nasa opisina nito sa loob ng bahay at ang bago nitong security guard, si Ramon. Si Ramon, isang lalaking may matigas na muka at mga matang laging tila nanunusok. Ilang linggo pa lang itong naninilbihan, pero ang asta nito ay parang pag-aari na nito ang lugar. At napansin ni Zenny, ang tanging sinusunod nito ay si Marcela. Nagpanggap siyang nagwawalis sa hardin, papalapit ng papalapit sa pasilyo na patungo sa ipinagbabawal na lugar. Manang, isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. Napahinto si Zenny at dahan-dahang lumingon. Si Ramon, nakatayo ito roon, nakauniforme. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Saan ang punta mo? Dito lang, iho, sagot ni Zenny. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Titingnan ko lang ang lumang bodega. Baka may mga gamit doon na pwedeng itapon na. Hindi kumibo si Ramon, ngunit nanatili ang tingin nito sa kanya. Isang tingin na nagsasabing hindi ito naniniwala. Bawal dyan. Utos ni Ma'am. Alam ko, pero parte ito ng trabaho ko. Ang maglinis, giit ni Zenny, humakbang si Ramon palapit. Ang trabaho mo ay sumunod, at ang utos ay huwag pumunta sa bahaging iyan ng mansyon. Maliwanag. Naramdaman ni Zenny ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagpatinag. Kailangan niyang makapasok. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngumiti siya ng bahagya. Sige iho, pasensya na, dito na lang ako sa hardin. Tumango si Ramon at nanatili sa kanyang kinatatayuan, tila isang asong bantay na hindi umaalis. Alam ni Zenny na hindi niya ito matatalo sa harapan. Kailangan niya ng plano. At sa 20 taon niya sa mansyon, alam niya ang bawat sekreto nito, maging ang mga sekreto ng hardin. Pumunta siya sa kabilang dulo ng hardin, malapit sa pump house ng sprinkler system. Isang lumang sistema na madalas magloko. Kinuha niya ang isang maliit na bato at maingat na ibinato ito sa control panel. Sapat lang para ma-stuck ang isang butones. Ilang sandali pa, ang mga sprinkler sa harapan ng mansyon ay biglang bumukas at hindi na tumigil. Ang tubig ay nagsimulang umapaw. Lumilikha ng malaking putik sa magandang damuhan. Ramon! Tulong! Sigaw ni Zenny. Nakita niya ang pagmamadali ni Ramon na patakbong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Naku, hindi ko alam. Bigla na lang hindi tumigil. Baka masira ang mga halaman ni Ma'am. Nagmura si Ramon at dali-daling tumakbo patungo sa pump house para patayin ang makina. Ito na ang pagkakataon ni Zenny. Alam niyang aabuti ng ilang minuto bago maayos ni Ramon ang problema. Mabilis ngunit tahimik, tumakbo si Zenny pabalik sa pasilyo. Dumiretso siya sa isang maliit na kabinet sa ilalim ng hagdanan, isang lugar na tanging siya at si Senyora Eliana lang ang nakakaalam. Sa likod ng mga lumang florera, naroon ang isang kumpol ng mga lumang susi. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon at hinanap ang susi para sa silid-aklatan. Nang mahanap niya, halos liparin niya ang pasilyo. Nakarating siya sa pinto. Ang kandado na nilagay ni Marcela ay naroon, ngunit ang luma at orihinal na trangka sa ilalim nito ay bukas pa rin. Isinuksok niya ang susi. Isang kalawang na tunog. Dahan-dahan niyang pinihit. Bumukas ang pinto.
Isang amoy ng alikabok at kalumaan ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob, tanging isang maliit na siwang ng liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ilaw. Humakbang siya papasok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya. Ang dating marangyang silid-aklatan ay puno ng agiw. Ngunit hindi iyon ang gumulat sa kanya. Sa isang sulok, sa isang lumang kama, may isang katawang nakahiga. Mas payat. Lubog ang mga mata. Ang dating makintab na buhok ay wala ng buhay. Senyora, Eliana? Halos pabulong na, sabi ni Zenny. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Sa una ay may pagkalito, ngunit nang makilala niya kung sino ang nasa harapan niya, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga iyon. Zenny. Ang mahinang-mahinang tinig nito, basag at halos hindi marinig. Napatakip ng bibig si Zenny. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang nangangatog na kamay ng matanda. Malamig ito. Anong ginawa nila sa inyo, senyora? Hinawakan ni Senyora Eliana ang kanyang kamay nang napakahigpit. Ang lahat ng kanyang lakas ay tila inipon niya sa paghawak na yon. Tulungan mo ako. Pakiusap ng matanda. Ang mga luha ay dumaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Zenny, ilabas mo ako dito. Bigla, sa gitna ng kanilang pag-uusap, may narinig silang mga yabag sa labas. Pabigat ng pabigat, papalapit ng papalapit. Naniga si Zenny sa takot. Si Ramon. Pabalik na siya. Nakatayo si Marcela sa bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Mula roon, kitang-kita niya ang buong hardin. Nakita niya ang pagkataranta kanina dahil sa mga sprinkler. Nakita niya ang pagtakbo ni Ramon. At nakita niya ang mabilis na paglaho ni Zenny patungo sa kanlurang pasilyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matandang mangmang. Akala ba nito ay malulusutan siya? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ramon. Nasaan siya? Malamig niyang tanong. Walang anumang pagbati. Nasa loob na ng silid, ma'am. Kasama ang matanda. Sagot ni Ramon mula sa kabilang linya. May halong pag-aalala ang boses. Ano pong gagawin ko? Huwag kang gagawa ng kahit ano. Utos ni Marcela. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang makita ang lahat. Pagkatapos, hintayin mo siya sa labas ng pinto at dalhin mo siya rito sa akin. Pero ma'am, gawin mo ang sinabi ko. Putol ni Marcela sa anumang sasabihin nito. May diin at awtoridad sa kanyang boses na hindi maaring suwayin. Ibinaba niya ang tawag at humigop mula sa kanyang tasa. Kapayapaan. Ito ang nararamdaman niya sa tuwing nakokontrol niya ang lahat. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa takot. Takot na bumalik sa kahirapan. Takot na hindi maging karapat-dapat sa pangalang Alcantara. Ngayon, hawak na niya ang lahat sa kanyang mga kamay at hindi niya hahayaan ang isang matandang katulong na sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Itinulak ni Ramon si Zenny papasok. Ang mukha ni Zenny ay namumutla, basang-basa ng luha at pawis, ngunit sa kabila ng takot, mayroong galit sa kanyang mga mata. Isang galit na ngayon lang nakita ni Marcela. Umupo ka, Manang Zenny, sabi ni Marcela. Itinuturo ang isang silya sa harap ng kanyang mamahaling lamesa. Hindi umupo si Zenny. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig ng diretso kay Marcela. Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka. Wala siyang ginawang masama sa'yo. Tumawa si Marcela, isang tawang walang kagalakan. Pag-upo mo o sisipain kita palabas ng mansyon na ito ngayon din. Sa huli, dahan-dahang umupo si Zenny. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Inilapag ni Marcela ang tasa at ipinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay parang mga patalim na tumititig kay Zenny. Salamat sa iyong serbisyo sa loob ng 20 taon, Manang Zenny. Malaki ang utang na loob ng pamilyang ito sa iyo.
Pero sa tingin ko, oras na para maghiwalay tayo ng landas. Ipinagtapat mo sa akin ang lahat, sigaw ni Zenny. Alam ko ang ginagawa mo kay Senyora Eliana. Sasabihin ko kay Sir Eduardo ang lahat. Talaga? Muling ngumiti si Marcela. At sa tingin mo, sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang asawa na mahal siya? O ang katulong na bigla na lang nagkaroon ng mga malilikot na imahinasyon? Hinila ni Marcela ang isang drawer at inilabas ang isang sobre. Ibinagsak niya ito sa lamesa. Iyan ang huling sahod mo. Kasama na ang bonus. Sapat na yan para makauwi ka sa probinsya at hindi na bumalik kailanman. Napailing si Zenny. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang kaligtasan ni Senyora. Biglang nagbago ang anyo ni Marcela. Nawala ang pekeng ng ngiti. Ang pumalit ay isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad paikot sa lamesa, papalapit kay Zenny. Makinig ka sa akin, matanda. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Kilala mo ang mga anak mo, di ba? Si Ana, na nag-aaral ng nursing sa Maynila. At si Ben, na nasa high school pa lang sa probinsya. Magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Zenny sa takot. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Marcela. Huwag mong idadamay ang mga anak ko. Pakiusap ni Zenny. Ang kanyang tapang ay biglang nawala at napalitan ng purong takot para sa kanyang pamilya. Kung ganoon, mananahimik ka, sabi ni Marcela. Hinahaplos ang buhok ni Zenny na para bang isa itong alagang hayop. Aalis ka sa mansyon na ito. Kakalimutan mo ang lahat ng nakita mo. At hinding-hindi ka na magpapakita pa sa kahit sinong alkantara. Dahil sa oras na may marinig akong kahit isang salita mula sa'yo, sisiguraduhin kong hindi na makakatapos ng pag-aaral ang mga anak mo. Maliwanag? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Zenny. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Anong laban niya? Isang hamak na katulong laban sa isang mayaman at makapangyarihang babae na walang kaluluwa. Wala siyang nagawa kundi tumango. Mabuti, sabi ni Marcela at bumalik sa kanyang upuan. Ramon, ihatid mo na si Manang Zenny sa labas. Siguraduhin mong dala niya ang lahat ng gamit niya. Kinaladkad ni Ramon si Zenny palabas ng opisina. Habang naglalakad sila sa pasilyo na 20 taon niyang nilinis at inalagaan, ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Pagdating sa tarangkahan, halos itulak siya ni Ramon palabas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang buong buhay sa mansyon at ang sobre ng pera na parang apoy na nagpapaso sa kanyang palad. Sumara ang malaking bakal na tarangkahan sa kanyang harapan. Isang malakas na kalabog na tila nagsasara rin ng huling pahina ng kanyang buhay. Nakatayo si Zenaida sa labas, mag-isa. Nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, nawalan siya ng pagkakataon na iligtas ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa lugar na yon. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Isang linggo nang nakatira si Zenny sa isang maliit at masikip na paupahan sa likod ng palengke. Ang amoy ng bulok na gulay at ang ingay ng mga sasakyan ang gumigising sa kanya sa umaga at nagpapatulog sa kanya sa gabi. Malayo sa katahimikan at bango ng mga bulaklak sa hardin ng mansyon. Gabi-gabi, binabangungot siya. Nakikita niya ang mukha ni Senyora Eliana, ang mga matang puno ng pagmamakaawa. Pagkatapos ay makikita niya ang mukha ni Marcela, ang ngiting puno ng tagumpay. Nakatitig lang siya sa kisame, yakap-yakap ang sobre ng pera na ibinigay ni Marcela. Hindi pa niya ito binubuksan. Para sa kanya, iyon ay simbolo ng kanyang pagkatalo. Isang paalala na ipinagpalit niya ang buhay ng isang taong mabuti para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Tama ba ang ginawa niya? Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili.
Ang takot para sa kanyang mga anak ay humihila sa kanya pababa. Ngunit ang konsensya niya ay tila isang matalim na kutsilyo na unti-unting pumapatay sa kanya. Tumagilid siya ng higa at kinuha ang luma niyang litrato kasama si Senyora Eliana. Kinuha yon noong Pasko. Ilang taon na ang nakalipas. Pareho silang nakangiti. Ang saya sa mga mata ng matanda ay totoo. Walang bahid ng pagkukunwari. Napaluhan na naman si Zenny. "Patawarin niyo ako, senyora. Sobrang duwag ko po." Bulong niya sa hangin. Sa kanyang pag-iyak, biglang may isang alaala na pumasok sa kanyang isipan. Isang mainit na hapon, nagkakape sila nang yumaong si Don Alberto sa hardin. Nagkukwento ito tungkol sa kabataan nila ni Eliana. "Alam mo ba, Zenny?" sabi ng matandang Don habang tumatawa. "May sikreto kaming dalawa ni Eliana. Noong mga bata pa kami, mahilig kaming maglaro ng espiya. Gumawa kami ng sarili naming code, Morse code. Kapag gusto kong tawagin ang pansin niya mula sa kabilang bahay, kumukuha ako ng salamin at pinasisikatan ko ang bintana ng kwarto niya. 3 maikli, 3 mahaba, 3 maikli. Ang ibig sabihin niyan ay SOS. Pero para sa amin ang ibig sabihin niyan ay mahal kita." Biglang napaupo si Zenny sa kanyang kama. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ang ilaw. Ang ilaw na kumukurap sa bintana. 3 maikli. 3 mahaba. 3 maikli. Hindi iyon SOS para sa pag-ibig. Iyon ay isang tunay na SOS. EOS. Isang sigaw ng paghingi ng tulong. Napahagulhol si Zenny. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang biglaang pag-agos ng pag-asa. Hindi pala siya nag-iisa sa laban na ito. Si Senyora Eliana, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay lumalaban. Gumagawa siya ng paraan. At siya, si Zenny, ang pinili nitong padalhan ng mensahe. Dahil alam ng matanda na siya lang ang posibleng makaintindi. Tumayo siya mula sa kama. Ang mga panginginig sa kanyang katawan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi pa huli ang lahat. Hindi siya susuko. Hindi niya maaring sukuan ang babaeng nagtiwala sa kanya. Kinuha niya ang luma niyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Luma na ito, di keypad pa, ngunit ito lang ang tanging sandata niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang isang numero sa kanyang phone book. Isang numero na minsan lang niyang tinawagan noon, nang minsang magkasakit si Senyora Eliana at wala si Marcela. Ang numero ng nag-iisang tao na may kakayahang tumalo kay Marcela, ang kanyang anak. Si Sir Eduardo. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Ang banta ni Marcela ay malinaw na nakatanim sa kanyang isipan. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang konsensya. Huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang call button. Nagring ito. 1, 2. "Hello?" Boses ng isang lalaki. Boses ni Eduardo. "Sir?" "Sir Eduardo." Nagsimulang mabasag ang boses ni Zenny. "Sisigo. Si Zenny po ito, sir." Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Manang Zenny, napatawag ka?" "Sir, kailangan niyo pong umuwi. Kailangan niyo pong makita ang nanay niyo." Nagmamadaling sabi ni Zenny. Natatakot na baka bigla siyang babaan ng telepono. "Nasa panganib po siya, sir. Hindi po siya nasa rest house. Nakakulong po siya sa lumang silid-aklatan." Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na kilalang kilala niya. "Oh, Manang Zenny? Napatawag ka? May kailangan ka ba?" Nanigas si Zenny. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Marcela. Hawak ni Marcela ang telepono ni Sir Eduardo. Para kay Zenny, ang boses ni Marcela sa kabilang linya ay parang tunog ng isang ahas na handa ng tumuklaw. Nanlamig ang buo niyang katawan
at hindi siya kaagad nakapagsalita. Paanong nangyari ito? Bakit hindi ka makasagot, Manang? Tanong ni Marcela. Ang boses ay naglalaro, tila isang pusang pinaglalaruan ang isang daga bago ito patayin. Akala ko ba may importante kang sasabihin sa asawa ko? Nahanap ni Zenny ang kanyang boses kahit ito'y nanginginig. Na nasaan si Sir Eduardo? Gusto ko siyang makausap. Nasa meeting siya. At abala siya para pakinggan ang mga kwentong walang katuturan. Sagot ni Marcela. Narinig ni Zenny ang isang mahinang click. At ngayon, hindi na siya magiging abala sa'yo. Binabaan siya ng telepono. Sinubukan ni Zenny na tawagan ulit. Ngunit diresto na ito sa voicemail. Tinawagan niya ulit. At ulit. Ganoon pa rin. Blocked. Na-block na ni Marcela ang numero niya. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin ang cellphone na ngayon ay wala ng silbi. Napakatuso ni Marcela. Palagi itong nauuna ng isang hakbang. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Kung hindi niya matatawagan si Eduardo, pupuntahan niya ito. Kinabukasan, isinuot ni Zenny ang kanyang pinakamatinong damit. Ginamit niya ang kaunting pera mula sa sarili niyang ipon para pamasahe. Pumunta siya sa Alcantara Corp. Tower, isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Isang mundo na napakalayo sa maliit niyang paupahan. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ng mga tingin ng mga taong naka-uniforme at naka-business suit. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng mga mamahaling muebles. Lumapit siya sa babae sa front desk. Magandang umaga, miss. Gusto ko sanang makausap si Mr. Eduardo Alcantara. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. May appointment po ba kayo, ma'am? Wala, pero pakisabi na lang. Si Zenaida ito. Ang dati nilang kasambahay. Importante lang sana. Tinaasan siya ng kilay ng babae, ngunit kinuha nito ang telepono. Habang naghihintay si Zenny, may isang lalaking naka-uniformeng security guard ang lumapit sa kanya. Pamilyar ang mukha nito, isa sa mga tauhan ni Ramon. May problema po ba rito? Tanong ng guard, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Bago pa man makasagot si Zenny, ibinaba na ng receptionist ang telepono. Pasensya na po, ma'am. Pero abala daw po si Sir Eduardo. Hindi raw po siya tumatanggap ng bisita ngayon. Pero kailangan ko siyang makausap. Pakiusap ni Zenny. Sumama na lang po kayo sa akin, ma'am. Sabi ng guard. Marang hinawakan ng kanyang braso. Teka, bitiwan mo ako. May karapatan akong maghintay dito. Ngunit mas malakas ang pagkakahawak ng guard. Halos kaladkarin siya nito palabas ng lobby. Sinabi ng ayaw kang kausapin, di ba? Huwag ka nang makulit. Itinulak siya palabas sa salaming pinto. Napasubsob siya sa semento. Ang iilang taong napadaan ay napatingin lang, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Walang sino mang tumulong. Tumayo si Zenny, pinagpagan ang kanyang damit. Ang sakit sa kanyang tuhod ay walang-wala. Kumpara sa sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Nakita niya ang guard na may kinakausap sa cellphone, nakatingin sa kanya. Walang duda. Mga mata at tenga ni Marcela ang mga ito. Bawat galaw niya, nakabantay. Habang nakatayo si Zenny sa init ng araw, sa gitna ng isang syudad na walang pakialam, isang eksena ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang eksena sa mansyon, ilang araw bago siya paalisin. Pumasok siya sa silid ni Senyora Eliana para dalhan ito ng merienda. Ngunit nakita niya si Marcela na naroon. May hawak na isang maliit na bote ng gamot at isang baso ng tubig. Ano yan, ma'am? Tanong ni Zenny. Ngumiti si Marcela. Mga bitamina lang ni mama para lumakas siya. Ipinainom ni Marcela ang gamot sa matanda. Pagkatapos noon, napansin ni Zenny na naging mas antukin at malilimutin si Senyora Eliana. Noon, inisip niyang totoo ang sinabi ni Marcela.
Ngayon, alam na niya. Hindi iyon bitamina. Iyon ay lason na unti-unting pumapatay sa isip at katawan ng matanda. Isang bagong klase ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Hindi lang niya kailangang iligtas si Senyora Eliana mula sa pagkakakulong. Kailangan niya itong iligtas mula sa tiyak na kamatayan. Nauubusan na sila ng oras. Kailangan niyang gumawa ng paraan na hindi inaasahan ni Marcela. Isang paraan na hindi kayang bantayan ng mga tauhan nito. Lumingalinga si Zenny. Sa kabilang kalsada, may isang babaeng nagtitinda ng mga bulaklak. Si Aling Rosa. Matagal na itong suki ng mga Alcantara. Nagde-deliver ng mga sariwang bulaklak sa opisina ni Eduardo Linggo-Linggo. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Desperado, mapanganib. Ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Dali-dali siyang tumawid ng kalsada. Bumalik si Zenny sa kanyang inuupahang kwarto na may dalang isang maliit na kandila ng pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang pangako ni Aling Rosa, ang tindera ng bulaklak. Walang problema, Zenny, sabi nito sa kanya kanina. Ako ang bahala. Sisiguraduhin kong makakarating ito mismo kay Sir Eduardo. Itatago ko sa ilalim ng mga rosas. Ngayon, ang tanging magagawa na lang ni Zenny ay maghintay. Ang bawat oras na lumipas ay parang isang taon. Hindi siya mapakali. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng maliit na silid. Nagdasal siya sa lahat ng santo na kilala niya. Inisip niya ang bawat posibleng mangyari. Paano kung hindi maniwala si Sir Eduardo? Paano kung itapon lang niya ang sulat? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siya. Kilala niya si Eduardo. Sa kabila ng pagiging abala nito, alam niyang mahal nito ang kanyang ina. Imposibleng ipagsawalang bahala nito ang isang babala na nagsasabing nasa panganib ang buhay ni Senyora Eliana. Kinagabihan, habang kumakain siya ng kanin na may asin, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya sa gulat. Kinapa niya ito sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang boses na halos magpaiyak sa kanya sa galak. Manang Zenny, si Eduardo ito. Napahawak si Zenny sa kanyang dibdib. Sir Eduardo, salamat sa Diyos at tumawag kayo. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Nabasa niyo po ba ang sulat ko? Sir, totoo po ang lahat ng yon. Kalma lang manang, sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang nangyayari? Sa wakas, isang taong nakikinig, isang taong handang maniwala. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos ni Zenny ang lahat. Ang kanyang boses ay naghahalo ng galit, takot, at pagmamakaawa. Sir, si Ma'am Marcela, nilinlang niya kayong lahat. Hindi niya dinala sa probinsya si Senyora. Nakakulong po ang nanay niyo sa lumang silid aklatan sa mansyon. Nakita ko po siya, sir. Payat na payat, nanghihina. Pinapainom niya ng gamot para manghina ang isip at katawan. Ginagawa niya ito para makuha ang lahat ng yaman niyo. Patuloy lang siya sa pagsasalita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang tungkol sa ilaw sa bintana, ang pagpasok niya sa silid, ang banta ni Marcela sa kanyang mga anak. Sir, kailangan niyo pong umuwi. Kailangan niyo siyang iligtas. Baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, humihingal siya. Hinihintay ang magiging reaksyon ni Eduardo. Inaasahan niyang maririnig ang pagkagulat, ang galit, ang pangakong uuwi na ito kaagad. Ngunit ang sumunod na narinig niya ay isang mahabang katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Sir? Sir Eduardo, andyan pa po ba kayo? Pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, nagsalita si Eduardo. Ngunit ang boses niya ay iba na. Malamig, walang emosyon, malayo. Manang Zenny, patawad. Pero huwag na huwag mo nang tatawagan ang pamilya ko. Isang salita. Dalawang salita. 10 salita na parang 1,000 kutsilyo
na sabay-sabay tumusok sa puso ni Zenny. Ano po? Sir, hindi niyo po ba ako narinig? Ang nanay niyo. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay umaling-awngaw sa maliit na silid. Nakatitig lang si Zenny sa kawalan. Ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig na may mahinang kalabog. Hindi siya naniwala. Matapos ang lahat, hindi siya pinaniwalaan. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay biglang naglaho, nilamon ng isang napakalawak na kadiliman. Ang plano niya ay hindi lang nabigo. Ginamit pa ito laban sa kanya. Si Marcela, nakuha niya ang sulat. Gumawa siya ng isang perpektong bitag at siya, si Zenny, ay pumasok dito ng walang kamalay-malay. Ipinamukha ni Marcela sa harap mismo ni Eduardo na siya ay isang desperada at sinungaling na matanda. Dahan-dahang napaluhod si Zenny sa sahig. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang dalhin. Wala na. Tapos na ang lahat. Sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng kabiguan, ng kawalan ng pag-asa, ng isang pusong tuluyan ng nadurog. Sa gabing iyon, sa isang maliit na kwarto sa likod ng palengke, naniwala si Zenaida na tinalo na siya. Nanalo na si Marcela. Pinatay ni Eduardo ang tawag. Ngunit ang mga salita ni Manang Zenny ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Tila mga multo na ayaw siyang patahimikin. Nakakulong po ang nanay niyo. Pinapainom niya ng gamot. Tumingin siya sa kanyang asawa na si Marcela. Nakasalukuyang nakayakap sa kanya. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang mga balikat ay nanginginig dahil sa pag-iyak. Isang perpektong imahe ng isang biktima. Nakita mo na, mahal? Sabi ni Marcela sa gitna ng mga hikbi. Hindi niya matanggap na tinanggal ko siya dahil sa pagnanakaw, kaya gumagawa siya ng mga ganyang kwento. Sinisiraan niya ako sa'yo. Ang sakit, Eduardo. Ang sakit-sakit. Hinaplos ni Eduardo ang buhok ng asawa. Shh! Tahan na. Okay lang. Hindi ako naniniwala sa kanya. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nagdududa. Si Manang Zenny, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang babaeng hindi marunong magsinungaling kahit kailan. Ang boses nito sa telepono kanina. Hindi yun boses ng isang taong naghihiganti. Iyon ay boses ng isang taong desperado at takot na takot. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin mapalagay si Eduardo. Sa trabaho, hindi siya makapag-focus. Sa gabi, hindi siya makatulog. Ang imahe ng kanyang ina ay palaging pumapasok sa kanyang isip. Kumusta na kaya siya? Masaya kaya siya sa rest house na yon? Pwede ba nating bisitahin si Mama sa weekend, mahal? Tanong niya kay Marcela isang gabi. Biglang natigilan si Marcela sa pag-aayos ng buhok. Nakita ni Eduardo ang saglit na pagbabago sa ekspresyon nito sa salamin bago ito muling ngumiti. Naku, huwag muna ngayon. Mahal, mahigpit ang bilin ng doktor. Kailangan niya ng complete isolation para mas mabilis ang recovery niya sa stress. Ayaw nating madistract siya, di ba? May kung anong kumirot sa dibdib ni Eduardo. Stress? Kailan pa naging stress ang pagbisita ng sarili niyang anak? Kinabukasan, habang nasa opisina, may hinahanap siyang dokumento sa isang lumang cabinet. Sa ilalim ng mga folder nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang paboritong brooche ng kanyang ina. Isang pilak na panyapak na may maliit na diamante. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ina bago ito magbakasyon. Itago mo ito para sa akin, anak, sabi ni Senyora Eliana habang inaabot sa kanya ang brooche. Ibigay mo ito sa magiging una mong anak na babae para kahit wala na ako, may isang piraso ng lola niya na mananatili sa kanya. Biglang may isang bagay na hindi nagtugma sa isipan ni Eduardo. Noong pinagtatanggol ni Marcela ang sarili, laban sa mga paratang ni Zenny, may sinabi ito. Tinanong ko si Mama kung gusto niyang dalhin ang mga alahas niya.
Pero sabi niya, ayaw na raw niyang tingnan pa ang mga lumang bagay na yon. Gusto na raw niyang mag-move on. Isang kasinungalingan, isang maliit, halos hindi mapapansing kasinungalingan. Ngunit para kay Eduardo, ito ay parang isang malaking bitak sa isang pader na akala niya'y perpektong pagkakagawa. Kung nagsinungaling si Marcela tungkol sa maliit na bagay na ito, ano pa kaya ang ibang bagay na hindi niya sinasabi? Ang lahat ng duda na pilit niyang ibinabaon ay biglang umusbong. Ang pagbabawal ni Marcela na pumunta sa kanlurang bahagi ng mansyon, ang bago at laging nakabantay na mga security guard, ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabakasyon ng kanyang ina, at ang desperadong tawag ni Manang Zenny. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na kinatatakutan niyang tingnan. Kinagabihan, umuwi si Eduardo na may bigat sa kanyang dibdib. Mahal, kailangan kong umuwi sa mansyon bukas, sabi niya kay Marcela sa pinakakalmadong boses na kaya niya. Bakit? May naiwan ka ba? Tanong ni Marcela, hindi nagpapahalata. Oo, may mga importante akong papeles na naiwan sa lumang opisina ni Papa sa Silid Aklatan. Kailangan ko para sa isang deal. Nakita niya ito. Isang kislap ng purong takot sa mga mata ni Marcela. Tumagal lang ito ng isang segundo, ngunit para kay Eduardo, sapat na yon. Wag na. Ako na lang ang kukuha para sa'yo. Mabilis na sabi ni Marcela. Magpahinga ka na lang. Pagod ka sa trabaho. Umiling si Eduardo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpatinag. Hindi, mahal. Ako na mismo ang kukuha. Alam ko kung saan eksaktong nakalagay. Maaga akong pupunta bukas. Hindi na nakakibo si Marcela. Ngumiti lang ito ng pilit. Ngunit nakita na ni Eduardo ang katotohanan sa likod ng maskara. Habang nagmamaneho siya papunta sa mansyon kinaumagahan, ang kanyang puso ay kumakarera. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya. Baka nga tama si Marcela at nababaliw lang siya. Baka nag-aalala lang siya ng sobra. Ngunit alam niya sa sarili niya na kailangan niyang malaman ang totoo. Para sa kanyang ina at para sa kanyang sariling katinuan. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng mansyon, ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nababalot na ngayon ng isang madilim na hiwaga. At determinado siyang tuklasin kung ano ito. Pagpasok pa lang ng sasakyan ni Eduardo sa driveway, naramdaman na niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Sinalubong siya ni Marcela sa may pintuan. Ang ngiti nito ay halatang pilit at hindi abot sa mga mata. Mahal, ang aga mo naman. Halika, ipaghahanda kita ng kape. Sabi nito, hinawakan ng kanyang braso at pilit siyang hinihila patungo sa kusina. Ngunit hindi nagpatinag si Eduardo, mariin niyang inalis ang kamay nito. Mamaya na ang kape, Marcela. Kukunin ko lang ang mga papeles na sinasabi ko. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa pasilyo ng kanlurang bahagi. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Eduardo, teka! Sigaw ni Marcela mula sa likuran. Ang boses ay may bahid na ng pagkataranta. Bawal dyan! Maalikabok! Ako na ang kukuha para sa'yo. Hindi siya lumingon. Nang malapit na siya sa pinto ng lumang silid-aklatan, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ramon, nakatayo ito roon. Matigas ang mukha. Ang mga braso ay nakahalukip-kip na tila isang pader. Good morning po, sir, sabi ni Ramon. Ngunit ang tono nito ay hindi magalang, kundi mapagbanta. Bawal po kayong dumaan dito. Utos po ni ma'am. Dito na sumabog ang galit na kanina pa kinikimkim ni Eduardo. Umalis ka sa daraanan ko. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Hindi gumalaw si Ramon.
Pasensya na po, sir. Sinabi kong umalis ka. Sigaw ni Eduardo. Sa isang mabilis na galaw, buong lakas niyang itinulak si Ramon. Natumba ito sa sahig, gulat na gulat sa biglaang pagsalakay. Hindi na nagsayang ng oras si Eduardo. Dumiretso siya sa pinto. Nakita niya ang bagong kandado na nakakabit dito. Marcela! Nasaan ang susi nito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Dumating si Marcela na tumatakbo. Ang mukha ay namumutla na. Wala sa akin ang susi. Mahal. Matagal nang nawawala yan. Kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng susi. Sa tindi ng galit at adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat, umatras siya ng ilang hakbang at buong lakas na sinipa ang pinto. Isang malakas na lagabog. Sinipa niya ulit. Crack! Sa pangatlong sipa, bumigay ang kahoy sa palibot ng trangka. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng luma, kulob, at sakit ang unang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang cellphone at itinuon ito sa loob ng silid. At doon, nakita niya ang imahe na habang buhay, babagabag sa kanyang mga panaginip. Sa isang sulok, sa isang maruming kama, nakahiga ang kanyang ina. Mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang mga mata ay lubog. Ang balat ay halos kasing putla ng kumot. May isang platong may lamang panis na kanin sa tabi nito. Nabitawan ni Eduardo ang kanyang cellphone. Mama? Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Dahan-dahang iminulat ni Senyora Eliana ang kanyang mga mata. Sa una ay blangko, ngunit nang mamukhaan nito ang anak, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Anak, Eduardo. Ang tinig nito ay mahina pa sa isang bulong. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Eduardo. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Malamig. Napakalamig. Mama, anong ginawa nila sa'yo? Patawarin mo ako, Mama. Umiiyak na, sabi ni Eduardo. Siya. Bulong ng matanda. Itinuturo ang nanginginig na daliri sa direksyon ng pintuan. Napalingon si Eduardo. Doon, nakatayo si Marcela. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkatalo. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho na. Ang pumalit ay isang ekspresyon ng purong galit at pagkasuklam. Bakit? Tanong ni Eduardo. Tumatayo. Ang boses ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang galit. Bakit mo ito ginawa, Marcela? Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Bakit? Biglang tumawa si Marcela. Isang tawang nakakakilabot, puno ng kabaliwan. Pagmamahal? Akala mo ba pagmamahal ang habol ko sa iyo? Sigaw niya. Ang boses ay matinis at nagngangalit. Lahat kayo, mga Alcantara. Akala niyo kung sino kayo. Habang ako, lumaki sa hirap. Nagtrabaho ako bilang nurse para sa tatay mo. Pinagtiisan ko ang baho ng katandaan niya. Umaasang may mapapala ako. Pero ano? Namatay siyang walang iniiwan sa akin. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay nanlilisik. Pero nakita kita. Ang tanga at bulag na tagapagmana. Madali kang nakuha at nang mapasakamay na kita, ang matandang niya naman ang naging hadlang. Itinuro niya si Senyora Eliana. Ayaw niya sa akin. Alam niya. Kaya kinailangan ko siyang patahimikin. Hayop ka, sigaw ni Eduardo. Handa na sanang sugurin ito. Ngunit bago pa man siya makakilos, may narinig silang mga sirena ng pulis sa labas. Papalapit. Papalakas. Nanlaki ang mga mata ni Marcela. Napatingin siya sa likuran ni Eduardo. Doon, sa may pintuan, dahan-dahang lumitaw si Manang Zenny, kasama ang dalawang pulis. Ang mukha ni Zenny ay puno ng luha, ngunit mayroon ding determinasyon. Nang makita ni Eduardo na tila may kakaiba sa kilos ni Marcela kaninang umaga, palihim siyang tumawag kay Zenny at sinabing tumawag ito ng pulis.
at maghintay sa labas. Tapos na ang laro mo, Marcela, sabi ni Zenny. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Nawala ang lahat ng tapang sa mukha ni Marcela. Napalitan ito ng purong desperasyon. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Madali siyang nahuli ng mga pulis, kasama si Ramon na kasalukuyan ding sinusubukan tumakas. Hindi mo ako makukulong. Hindi niyo alam kung sino ako. Patuloy na sigaw ni Marcela habang kinakabitan ng posas. Hindi na siya pinansin ni Eduardo. Ang buong atensyon niya ay na kay Senyora Eliana. Bumalik siya sa tabi nito, lumuhod at niyakap ang marupok na katawan ng kanyang ina. Dito na bumuhos ang lahat ng pagsisisi, sakit at pagmamahal na kanina pa niya pinipigilan. Patawarin mo ako, Mama. Patawad. Ang tanga ko. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi habang humahagulgol na parang isang batang nawawala. Naramdaman niya ang isang mahinang kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Nandito ka na, anak. Bulong ni Senyora Eliana. Okay na ang lahat. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Marcela palabas ng mansyon, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina at nawala. Ang tanging natira sa silid ay ang tunog ng pag-iyak ng isang anak na nagsisisi at ang mahinang pag-alo ng isang inang nagpapatawad. Ang madilim at nakakatakot na kabanata sa buhay ng mga Alcantara ay sa wakas ay nagsara na. Lumipas ang 3 buwan. Ang hangin sa mansyon ng mga Alcantara ay nagbago na. Ang dating bigat at takot na bumabalot sa bawat pasilyo ay napalitan na ng isang magaan na katahimikan. Ang mga bintana na dati laging nakasara ay bukas na ngayon, hinahayaan ang sikat ng araw at ang sariwang hangin na pumasok at linisin ang mga anino ng nakaraan. Mula sa bintana ng silid ni Senyora Eliana, nakatayo si Zenny at pinagmamasdan ang hardin. Ang mga rosas ay namumukadkad, mas matingkad kaysa dati. Ang ganda nila, di ba? Napalingon si Zenny. Nakangiti si Senyora Eliana mula sa kanyang kama. Malayo na ang itsura nito sa babaeng nakita niya sa madilim na silid. May kulay na ang mga pisngi nito at ang kislap sa kanyang mga mata ay unti-unti nang bumabalik. Hindi pa ito tuluyang nakakalakad, ngunit sabi ng mga doktor, sa tulong ng therapy, malaki ang pag-asa nitong makabangon muli. Opo, Senyora, ang gaganda po. Sagot ni Zenny. Lumapit siya at inayos ang unan sa likod ng matanda. Hinawakan ni Senyora Eliana ang kanyang kamay. Huwag mo na akong tawaging Senyora Zenny. Matagal na tayong magkakilala. Para sa akin, higit pa sa kaibigan ang turing ko sa'yo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw ang tunay na pamilya ko, Zenny. Naramdaman ni Zenny ang pag-init ng kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang mahigpit na paghawak sa kamay ng matanda ang kanyang naisagot. Naalala niya ang araw na bumalik siya sa mansyon. Sinalubong siya ni Eduardo, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi. Manang Zenny, walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi at humihingi ng tawad, sabi nito. Nakayuko. Naging bulag ako. Patawarin niyo sana ako. Tapos na po yun, sir, sagot niya. Inaalok kita ng posisyon dito sa mansyon, Manang. Isang posisyon na nababagay sa iyong katapangan at katapatan. Hindi ka na magiging kasambahay. Sir, magalang niyang pinutol ito. Ang tanging gusto ko lang po ay ang alagaan si Senyora Eliana. Hayaan niyo po akong manatili sa tabi niya. Iyon lang po ang tanging gantimpala na kailangan ko. Nakita ni Zenny ang pagbabago kay Sir Eduardo sa mga sumunod na linggo. Wala na ang dating pagmamadali at pagiging abala sa trabaho. Napalitan iyon ng isang klase ng katahimikan. Araw-araw, pag-uwi nito galing opisina, dumidiretso ito sa silid ng ina para makipagkwentuhan. Ang tawa nilang mag-ina ay unti-unting pinupuno muli ang mansyon.
Tinataboy ang lahat ng alaala ng kasinungalingan at sakit. Ngayon, isang magandang hapon, itinutulak ni Zenny ang wheelchair ni Senyora Eliana sa hardin. Ang init ng araw ay banayad at ang simoy ng hangin ay may dalang bango ng mga bulaklak. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, ang paboritong lugar ng matanda. Pareho silang tahimik, ninanamnamang kapayapaan ng sandaling iyon. "Salamat, Zenny," biglang sabi ni Senyora Eliana. "Para po saan?" "Sa lahat, dahil hindi mo ako sinukuan." Ngumiti si Zenny, isang nangiti na nagmumula sa puso. "Hindi ko po kayo kailanman susukuan." Ilang sandali pa, naririnig nila ang mga yabag sa damuhan. Si Eduardo, papalapit sa kanila. May dalang isang tray ng malamig na juice at mga hiwa ng prutas. "Mukhang nag-e-enjoy ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko," sabi nito. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay totoo at walang pagkukunwari. Inilapag niya ang tray sa isang maliit na mesa at umupo sa tabi nila. Inakbayan niya ang kanyang ina. Ang isa naman niyang kamay ay marahang ipinatong sa balikat ni Zenny. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng namumulaklak na hardin, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi ito binuo ng dugo o ng apelyido, kundi ng pagsubok, katapatan, at pagmamahal na hindi masusukat. Tumingala si Zenny sa langit. Ang liwanag, pagkatapos ng dilim, ay hindi lang pala isang pangako. Ito ay isang katotohanan. At sa wakas, nararanasan na nila ito.